In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Today is Divine Mercy Sunday. This devotion is a perennial invitation for us to thank God for His mercy and for us to be able to become the face of His mercy for our brothers and sisters. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa lusanong itaasa, kayo sa lumay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ang mga naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang paraan, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us bow our heads and let us pray. God of everlasting mercy, who in the very recurrence of the Paschal feast kindled the faith of the people you have made your own, increase, we pray, the grace you have bestowed, that all may grasp and rightly understand in what font they have been washed, by whose Spirit they have been reborn, by whose blood they have been redeemed. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, Luke narrates the transforming effect of Jesus' resurrection on the believers. In the power of the Holy Spirit, the first Christians build up a sharing and worshiping community. A reading from the Acts of the Apostles. They devoted themselves to the teaching of the apostles and to the communal life, to the breaking of bread and to the prayers. Awe came upon everyone, and many wonders and signs were done through the apostles. All who believed were together and had all things in common. They would sell their property and possessions and divide them among all according to each one's need. Every day, they devoted themselves to meeting together in the temple area and to breaking bread in their homes.
They ate their meals with exultation and sincerity of heart, praising God and enjoying favor with all the people. And every day the Lord added to their number those who were being saved. The word of the Lord. Thanks be to God. Give thanks to the Lord, for he is good. His love is everlasting. Give thanks to the Lord, for he is good. His love is everlasting. Let the house of Israel say, his mercy endures forever. Let the house of Aaron say, his mercy endures forever. Let those who fear the Lord say, his mercy endures forever. Give thanks to the Lord, for he is good. His love is everlasting. I was hard pressed and was falling, but the Lord helped me. My strength and my courage is the Lord, and he has been my Savior. The joyful shout of victory in the tents of the just. Give thanks to the Lord, for he is good. His love is everlasting. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done. It is wonderful in our eyes. This is the day the Lord has made. Let us be glad and rejoice in it. Give thanks to the Lord, for he is good. His love is everlasting. On the second reading, Peter encourages us that our faith in the risen Christ fill us with joy and sustain us. A reading from the first letter of Saint Peter. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who, in his great mercy, gave us a new birth to a living hope, through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by the power of God are safeguarded through faith, to a salvation that is ready to be revealed in the final time. In this you rejoice, although now for a little while you may have to suffer through various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold that is perishable, even though tested by fire, may prove to be for praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. Although you have not seen him, you love him. Even though you do not see him now, yet believe in him. You rejoice with an indescribable and glorious joy as you attain the goal of your faith, the salvation of your souls. The word of the Lord. Thanks be to God. Because you have seen me, says the Lord. Blessed are they who have not seen me, but still believe. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again,
Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained. Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, We have seen the Lord. But he said to them, Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe. Now, a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, Peace be with you. Then he said to Thomas, Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe. Thomas answered and said to him, My Lord and my God. Jesus said to him, Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed. Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW, ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat po sa sakripisyo niyo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos nang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kanina lang, on our way here, may pinapanood akong video clip sa FB. At ang tanong niya, why are we still alive? Bakit buhay pa tayo? Kasi nga daw, if the world, if this earth moves just 1% closer to the sun, then all ocean in this world will boil. Just 1% closer to the sun. Tapos, if this earth will move just 1% farther from the sun, then everything will freeze to death. So yung tanong, why are we still alive? Ang sagot niya, kasi ang mundo ay nasa eksaktong posisyon sa space na ito. Yun ang mga sagot ng mga mayayabang, mga hindi naniniwala sa Diyos. Sapagkat ang sagot natin mga Katoliko, nasa eksaktong posisyon ang mundo sa space na ito. Buhay pa tayo hanggang ngayon at kahit tayo mamatay, muli tayong mabubuhay dahil sa awa ng Diyos. Palakpakan natin ang Divine Mercy. Ang challenge sa atin ng kapistahan, hindi lang tayo magtampisaw sa kanyang awa, maging daluyan din tayo ng kanyang awa and therefore ng kanyang pagpapatawad. Diba sabi niya, pinatawad tayo, magpatawad din tayo. Sabi pa niya, kung ano ang sukatan na ginagamit natin sa ating kapwa, yun din ang sukatan na gagamitin niya para sa atin. Sabi pa niya, kung hindi niyo patatawarin ang mga nagkasala sa inyo, hindi ko rin kayo patatawarin. Mga kapatid, madalas matalinghaga magsalita ang Panginoon.
Hindi ito yon. Hindi talinghaga ito. Diretso ito. Kung ano yung dinig mo, kung ano yung basa mo, eksakto yun ang gusto niya sabihin sa'yo. At sa akin, Father Fidel, kung hindi mo patatawarin ang nakakasakit sa'yo, sorry, pero hindi rin kita patatawarin. Huwag na nating paguluhin. Yun talaga ibig sabihin nun. Whether we like it or not. So ang tanong, sino po ba ang nakapagpatawad na dito ng partner niyang minahal niya pero nagmahal ng iba? Ng taong nanloko talaga sa kanya. Ng taong dumurog talaga ng puso niya. Sino? Sino nakapagpatawad na dito ng taong ganon? Kita niyo, wala. May isa. Ako, magpatawad na ako. Nang ganon. Sino pa? Ito siguro, marami. Sino dito ang ayaw, hirap magpatawad? Taas ang kamay. Kunyari pa kayo. Sigurado ko marami. Imposibleng wala. Kasi araw-araw napapaligiran tayo, nakaka-encounter tayo ng mga tao. Kilala man natin o hindi. Sinasadya man nila o hindi. Nakasasakit sa atin. Kaya imposible hindi tayo malagay sa sitwasyon kung saan kailangan tayong magpatawad. Kaya siguro ang mas magandang tanong, bakit nga ba mahirap magpatawad? In fact, minsan akala mo nakapagpatawad ka na. Matagal na eh. And then suddenly, marirealize mo, hindi pa pala. Kasi nasasaktan ka pa rin kapag nakikita mo siya. Parang yung reaksyon natin kapag nakakakita tayo ng ganito. Yung pinaka-edge ng bintana na may edge na bakal. Di ba? Pag nakakakita tayo ng ganyan, naaalala natin ang ating mga masasakit na karanasan. Aray! 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 Di ba parang ganyan ang reaksyon mo kapag nakikita mo yung taong nakasakit sa'yo? Nananariwa sa puso mo yung sakit na ginawa nito. Kaya nga yung iba sa atin, kahit picture lang, ayaw makita. Therefore, binablock na nila yung FB account. Ina-unfriend na nila. Meron akong nakitang post sa FB. Nung in love sila sa isa't isa, pinatato niya yung mukha ng girlfriend niya sa braso niya. Nang magkaaway sila, ganyan ang pinatato niya. Ginawa niyang impacta. Yung iba naman, lalong-lalo na, yung mga may tindahan na inuutangan tapos hindi naman siya binabayaran. Ano ka makapagpapatawad pag ganyan? Naglalagay na ngayon sila ng karatulang ganyan. Nakalagay sa karatula, kung uutang, pindot lang. I-focus natin yung pipindutin naman. Yan yung pipindutin. Kasi naman, lagi mo sinasabi, sa katapusan, gumawa na siya ng paraan para matapos ka na lang. Seriously, bakit mahirap magpatawad? Isa sa mga dahilan, sapagkat iniisip natin ang mga pupwedeng mangyari kapag nagpatawad tayo, which unfortunately, puro negatibo. Baka umabuso, baka saktan uli ako, baka hindi matuto, baka sabihin duwag ako, baka sabihin tanga ako, baka mas paikot-igutin ako. These are valid fears. Naintindihan ko. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi natin iisip yung mga magagandang siguradong mangyayari kapag nagpatawad tayo? Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang mga magagandang nangyari. Dahil pinatawad ni Kristo
ang kanyang mga disipulo. Dahil sa pagpapatawad ni Kristo, yung mga disipulo na wala ng pag-asa, suddenly, nag-shoot up yung kanilang pag-asa. Dahil sa pagpapatawad ni Kristo, yung mga disipulo na duwag, suddenly, nag-shoot up yung tapang nila. Dahil sa pagpapatawad ni Kristo, yung mga disipulo na wala ng pananampalataya, suddenly, nag-shoot up yung pananampalataya nila. I keep on mentioning shooting up, shooting up. Bakit? Pagkatapos ng tagpong ito, lalabas na sila ng kwarto at ipapahayag na nila ang katotohanan tungkol kay Kristo kahit na ikamatay pa nila ito. Tandaan po ninyo na wala yung mga alagad nung pinapahirapan si Kristo. Bakit? Baka madamay sila eh. Ayaw nilang mamatay. Pagkatapos ng tagpong ito, kahit patayin pa sila, okay lang sa kanila. Karangalan pa para sa kanila. And it was all because, or it all started with, the sincere words spoken by Jesus. Peace be with you. Pinapatawad ko na kayo. Imagine that. Para mas ma-appreciate ninyo, kapatid, imagine ninyo yung reaksyon ng mga disipulo. Tandaan natin, may atraso sila kay Kristo. Silang nagsabing kahit buhay namin, iaali namin sa'yo. Aba, nawala na. Si Pedro, dininay pa siya. Hindi lang makaisa, kundi makatatlo. And then suddenly, isipin ninyo ang laki ng atraso ninyo, ha? And then suddenly, lumitaw si Jesus sa harapan mo. Nakasarado ang pinto, biglang lumitaw sa harapan mo. Certainly, ramdam mo yung kapangyarihan niya. Kamamatay, tapos muling nabuhay sa kanyang sariling kapangyarihan. Wala pang nakagawa nun, at wala nang nakagawa nun. Makapangyarihang talaga ito. May atraso ka sa kanya. Pag combinin mo yon, ano maging reaction mo? Hindi kaya ang maging reaction mo, patay na tayo dito. Sisingilin niya na tayo. It's payback time. Yun yung konteksto. Parang yung nag-post nung Easter Sunday. Ang sabi dun sa post ganito, Panginoong Jesus, ngayong buhay ka na, isusumbong ko na sa iyo kung sino yung mga nag-outing at nag-inuman ng mga mahal na araw habang ikaw ay pinapatay. Singilin mo na sila. But to their surprise, mga mapagpatawad na salita ang narinig nila. Hindi, ba't niyo ako iniwan? I demand explanation. Explain ko sa akin. Bakit? Pwede yun eh. Pwede yun. In fact, hindi man niya pagalitan, huwag na siya magpakita sa kanila. Magpakita na lang siya sa iba. Ibang set na lang ng mga alagad ang piliin niya. But then, nando doon. Notice that, 3 beses sinabi, peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. 3 beses sinabi, kumbaga, pinatatawad ko na kayo. So po pwede, baka ganito, nakikita ni Kristo, parang hindi pa makapaniwala na pinatatawad na niya sila. Parang yung, kung sino man yung mga lalaking nagloko dito sa mga misis nila, na pinatawad naman ang misis nila. O ano, kumusta na? Okay ba kayo ngayon? Aminin nyo, kinakabahan kayo. Kinakabahan pa rin kayo kahit pinatawad na kayo sa malaking kasalanan ninyo sa misis ninyo. Bakit? Kinakabahan kayo kapag kumakain kayo, baka lasunin ka eh. Kinakabahan kayo kapag natutulog kayo, nakikiramdam ka, baka saksakin ka eh. Pinatawad ka na nga ba? So Jesus had to repeat it 3 beses. Kayong mag-alala, totoo talaga. Pinapatawad ko na kayo. Ay, salamat. At ganun din ang ginawa niya kay Tomas. Biruin ninyo, kasalanan ba niya na nung pakita siya, wala si Tomas?
Tapos magdedemand si Tomas, hanggat di ko nakikita ang mga bakas ng pako sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga paa, hindi ako maniniwala. Kung ako lang si Jesus, buti hindi ako si Jesus eh. Kung ayaw mong maniwala, wag mo. Ako mag-a-adjust sa'yo? Iniwan mo na nga ako? Tapos ngayon, ako pa mag-a-adjust, babalik ako para lang sa'yo. Hello? Hindi ganun ang nagtiyaga pa rin si Jesus. He showed him his hands, his side, na naging daan. Ito magandang nangyari. Dahil sa pagkapatawad ni Jesus. Ito ang naging daan upang ang pananampalataya ng mga alagad, slide please, ay mas lalong maging matibay at matatag. Bakit? Kasi dahil dito sa eksenang ito, sa pangalawang pagbabalik ni Kristo, kasama ng kanyang mga disipulo, kumpleto na with Thomas, ayan yan yung naging eksena. Lahat sila, malapitan, sinipat si Jesus. Ang mga sukat sa kanyang kamay, sa kanyang tagliran, sa kanyang mga paa, hinawakan nila. Ibig sabihin nun, lahat sila nagdududa talaga. Si Tomas lang ang naglakas ng loob para ma-check nila, para makasigurado sila na ang nagpakita ay si Jesus talaga. Hindi multo, hindi guni-guni, si Jesus talaga. Kaya yung sinabi ni Tomas, "My Lord and my God," overall sentimiento yun ng lahat ng mga disipulo. Oo nga, siya nga, Panginoon nga at Diyos nga. See? Noong nakaraang Divine Mercy Sunday, ang sabi ko, dahil kay Tomas, nagkaroon ng mas magandang patunay ang ating pananampalataya na si Kristo'y muling nabuhay talaga. Iko-correct ko yun ngayon. Kasi kahit na nagduda si Tomas, kung hindi inintindi, kung hindi pinatawad ni Jesus si Tomas, walang ganyang eksena. Kaya may magandang nangyari, mas naging solid ang pananampalataya natin. Hindi dahil nagduda si Tomas, kundi pinatawad, inintindi, nag-adjust si Jesus kay Tomas. May bonus pa. Hiningahan pa niya sila. Receive the Holy Spirit. Maganda rin doon pangyayari. Bakit? Ito yung parang allusion sa nangyari sa Genesis. Hiningahan tayo ng Diyos. Pero yung hininga ngayon, pinatay yun ang kasalanan ng tao. So ito, bagong nilalang tayo dito. Panibagong hininga ng Diyos. Ibinibigay sa tao. Ano pa? Ano sabi ni Jesus kay Tomas? Naniniwala ka sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga taga Our Lady of Lazaret, Quasay Parish. Hindi nila ako nakita pero naniniwala na sila. Nakita nyo? Napuri pa tayo? Nakasama pa tayo? And it's all because of the forgiveness of Jesus. Maraming magandang mangyayari. Sigurado, kapag nagpapatawad tayo. Kaya, wag tayong mag-atubili, wag tayong matakot. Magpatawad. Dahil lang sa mga naiisip nating pangit na pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari, pero pwedeng hindi rin mangyari. Ang mag-focus tayo sa mga mabubuting siguradong mangyayari. Bakit doon ka sa pwede? Ba't hindi ka sa sigurado? Bakit tayo nakakasigurado? Sino bang nag-uutos sa atin maya't maya na magpatawad tayo? Ang Diyos. Ano ba ang Diyos? Alpha at ang Omega. Hindi pa nangyayari. Alam na niya mangyayari. Hindi siya mag-uutos sa atin ng isang utos na napakahirap. Alam niya ito, napakahirap nito. Kung alam niya na hindi ito para sa kabutihan natin. O ngayon lang, yung gera ngayon. Minsan pumapabor din ako sa Amerika, para nga naman wala nang problema, pulbusin na ito. I mean, yung
kapasidad para magkaroon ng nuclear weapon ng Iran. Pero hindi eh. Hindi eh. Gusto kasi natin sigurado eh. Ano ba magandang mangyayari? Kapatid, dun papasok ang pananampalataya natin. Kung alam mo na mangyayaring mabuti, saan papasok yung pananampalataya mo? Kaya nga yung pagpapatawad is an act of faith. Lord, napakahirap nito. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero dahil inuutos mo, gagawin ko. Kasi alam ko, kahit di ko alam, mayroong magandang mangyayari. Alam po ninyo, may immediate na magandang mangyayari pag nagpapatawad tayo. I-check po ninyo yung Matthew 5:45. Ang sabi doon, kapag nagpapatawad tayo, nagiging tunay na mga anak tayo ng Diyos. Kapag tayo nagiging tunay na mga anak ng Diyos, imposible na ang biyaya ay hindi umagos. Hindi pa dito kasama yung mga pupwedeng magandang mangyari. Pupwedeng magandang mangyari sa pinapatawad natin. Sinabi kong pupwede kasi pwedeng pangit din yung mangyari. Pwede talaga tayong abusuhin. Hindi ko sinasabing magpaloko tayo. Ang sinasabi ko, alisin natin yung galit sa puso natin. But the point is, may pangit mang mangyari kapag nagpatawad tayo. Imposible na yun ay magtapos sa pangit. Kahit yung pangit na yun, Romans 8:28, pwede pa rin gawin ng Diyos na mabuti. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Sapagkat sa nag-uumapong na awa ng Diyos sa atin, ito ang hinihingi niyang ganti natin. Bibihirang humingi ng ganti ang Diyos. Ito hinihingi niya ito. Pinapatawad niya tayo, magpatawad tayo. Hindi ko alam kung sinabi niyang, binibigyan ko kayo ng mga magagandang bagay, magbigay din kayo ng mga, parang hindi. Ito yung mas malinaw na sinasabi niya. Ito yung ganti na hinihiling niya. May kondisyon yung pagpapatawad. Pwede. Kasi ang sabi niya, kung hindi kayo magpapatawad, hindi ko rin kayo patatawan. Ito talaga eh. Kaya wag nating basta ipagwalang bahala ito. Kasi sabi ko nga kanina, maliwanag ang sabi ng Panginoon tungkol dito. Kailangan nating gawin ito. Utos ito. Wala tayong choice kundi sumunod. Pero manampalataya tayo na may magandang mangyayari sa atin kapag ginawa natin ito. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat anak niya. ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat mahal ang niya. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang samo. diringgin ang Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, salamat sa pagkapatawad mo. Ang pagkapatawad mo ang dahilan ng lahat ng mga magandang nangyayari sa buhay ko.
Salamat, Panginoon. Tulungan mo ako na masunod ang layunin mo, na makapagpatawad din ako. Huwag nawa akong ma-focus sa mga pangit na pwedeng mangyari. Kasi kahit na may mangyari ding pangit, kaya mong pagandahin eh. Kasi akong susunod sa loob mo, sa utos mo, hindi mo pababayaang magsisi. Tulungan mo po ako, Panginoon, na panghawakan ng katotohanan ito, na hindi mo iutos sa akin ang napakahirap na utos na ito kung walang magandang mangyayari. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari kapag nagpapatawad ka. Sapagkat kung tunay kang magiging anak ng Diyos, imposible na ang biyaya ay hindi umatapos. Wala nang pinakamagandang blessing kundi ang ituring tayo ng Panginoon na tunay na anak niya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Darating ang Panginoon, haharap tayo sa Kanya. Pag namatay tayo at wala tayong ibang hihilingin kundi ang kapatawaran niya. Kaya dapat may baon tayo. Marami na dapat tayong napatawad para tayo makahingi ng tawad. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una-una ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. National consecration to the Divine Mercy. Most merciful Jesus, you are the face of the Father's mercy. Out of mercy, you have called us. To be merciful like the Father is the mission you have entrusted to us. With complete trust and confidence in your boundless ocean of love, we consecrate ourselves entirely to you and place ourselves under the protection of your merciful care. We unite ourselves to your perfect offering with the Holy Spirit to the Father, that we may be completely transformed into your mercy. Have mercy on us for the wars among nations and terrors with which we harass one another. Have mercy on us for the widespread sins against truth and gruesome sins against justice and human brotherhood. Have mercy on us for the blasphemies that which your divine mercy is subjected to and the abominable mockery of the weak and the poor. Have mercy on us for the abuses against human dignity, sins against life, love, and family. Help us, O Lord, that we may reflect your mercy to those around us. Guard us as your possession, that in difficult moments we may not despair, but with great confidence submit ourselves to your holy will. Make us instruments of consolation to others who have lost hope and do not trust in your mercy. May all people come to know your unfathomable mercy, trust in your mercy, and glorify your mercy forever and ever. Jesus, King of mercy, we trust in you. We are all yours. Amen.
Offertory. Alleluia. Alleluia. Ang lumpay na yanig, ito din ay tumahimik nang ang poon ay tuminding bilang hukom natin. Alleluia. 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 Ito na ang araw na ginawa ng Panginoon. Magalak tayo't magdiwang sa Kanya. Alleluia. 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 Paggalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sa anyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mo ang sarili namin laging maihandog sa banal mong apag ngayon. Amin ang ginaganap. Paggalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sa anyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na
sagisag ng bigay mong kaligtasan. Tunghayan mo kami sa yaman ay kapos. Gawing karapat-dapat bunga ng pagpapagod sa banal na pagtitipon, pag-ibig ang tugon. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yung itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Sarili mong pag-aalay, ngayon'y inaalala habang naghihintay kami sa'yo. Pagbabalik. Aming nalangin, iyong pagpapala sa iyong hapag. Aming inihanda ang tinapay na ito na nagbibigay ng buhay. Aming iaalay sa iyong mga kamay. Aming dalangin, iyong pagpapala sa iyong hapag. Aming inihanda ang alak na ito na nagbibigay lakas. Aming iaalay sa iyong mga kamay. Pinupuri ka namin, aming Ama, ang dalisay mong pag-ibig ay aming nadama. Pinupuri ka namin, aming Ama, nawa'y pagpalain sa biyayang dala. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, we pray, the oblations of your people, that renewed by confession of your name and by baptism, they may attain unending happiness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just, It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord,
but on this day above all to laud you, yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. For he is the true Lamb who has taken away the sins of the world. By dying, he has destroyed our death, and by rising, restored our life. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, 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 holy Lord God God of of hosts, hosts, heaven heaven and and earth earth are are full full of of your your glory. glory. Hosanna Hosanna in in the the highest. highest. Blessed Blessed is is he he who who comes comes in in the the name name of of the the Lord. Lord. Hosanna Hosanna in in the the highest. highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. Kindly include the soul of Joyce, Greg, Slito Persico Dios, at Yoga Maria Jose, Rilito Erickson, Turing, Alan, Rodolfo, Oreo Isca, Beneminen, and all who have died in your mercy. Juan, Miguel Arsenio, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints, including Saint Faustina, all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalan, papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasa walang hanggan. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayaman. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus,
Ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit, mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipanangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay aming nadama. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki, at tanggapin biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Magalak sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipanalangin ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit, mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Nagdiriwang sa langit, mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama.
ngayon at kailanman. Ako ang buhay mo, halina sa aking piling. Sino mang manalig sa akin, hindi mauuhaw magpakailanman. Bubuhayin kita at bubuhayin kita at bubuhayin kita ngayon at kailanman. Bubuhayin kita at bubuhayin kita at bubuhayin kita ngayon at kailanman. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that our reception of this Paschal Sacrament may have a continuing effect in our minds and hearts through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo'y ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may ay tuluyang tuluyang matupad. matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo lang batid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami po salamat sa inyong pakikisa sa mga binibigay niyong po tulong na nagiging dahilan para marami po tayong matulungan. Thank you very much po. The Lord be with you. And with your And may spirit. Almighty God bless you and our loved ones, our families, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Go in the peace and love for our Lord Jesus Christ. Alleluia, alleluia. Thanks be to God. Alleluia, alleluia. Salamat din po. Walhati at papuri sa'yo, Panginoon, Diyos Ama at Anak at Espiritong Banal. Umayo tayong taglay ang kapayapaan, sa buhay ang diwa ng ating pinagsaluhan. Walhati at papuri sa'yo, Panginoon, Diyos Ama at Anak at Espiritong Banal. Umayo tayong taglay ang kapayapaan, isa buhay ang diwa. Isa buhay ang diwa ng ating pinagsaluhan.